Malapera sa basura ang na-recover sa rehistradong Pogo sa Pasay na ginagamit umano sa iba't ibang scam. Bilyong-bilyong piso kasi ang laman ng mga nasabat na pre-registered SIM na tila pansamantala raw itinago sa basurahan. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Ganito karami ang mga SIM card na huling nasamsam ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa niraid nilang scam hub sa Pasay kamakailan. Pero isang tip ang natanggap ng PAOK na bukod daw sa mga nauna ng nakumpiskang mga SIM card, may nakatago pang iba. Chinek namin yung mga basurahan at nakita namin nakatambak doon sa mga basura. Siguro naghihintay lang ito ng tamang timing at ilalabas nila. Sa kabuuan, nasa 28,000 SIM cards na ang nakumpiska ng mga otoridad. Lahat nakarehistro at may kani-kanyang verified e-wallet account. Nagtataka lang kami bakit meron tayong mga ganito na pre-registered cards na pwedeng gamitin ng mga kidnappers, ng mga online scammers, pwedeng gumawa yan siyempre ng mga online, illegal online games. Ang iniisip namin, kung nagkalat yung mga ganito, hindi namin masasawata yung pagdami ng online crimes na nangyayari ngayon, mga scams. Lumabas sa pagsisiyasat ng PAOK, malaking pera ang laman ng bawat e-wallet account. Ang pinakamababa is about 100,000. Pinakamalaki is 500,000. So there are 28,000 of them. So sabihin na lang natin, rough estimate, 100,000 times 28,000, that runs in the billions. Ang tanong, saan galing at pera at para saan ito? Lahat ng mga nakukuha nila, nakukulimbat nila sa kanilang mga biktima, pinapasok nila sa isang SIM card. Minimum 100,000, maximum 500,000. Then ipa-funnel nila sa isang cellphone or a few cellphones na siyang nagko-collect. Ipapasa naman nila sa isang digital platform abroad. Kasama ito sa ginagamit nila para ma-complete nila yung cycle ng transfer ng pera. Bukod sa mga SIM card, may na-recover ding supot na mga papel ang PAOK kung saan naman nakasulat ang mga e-wallet account number. Kanino ito nakarehistro? Magkano ang laman at ang passcode? We're still in a process of digital forensic investigation. We have to seek the help of the NTC to freeze yung mga perang yon. Patuloy namin sinisikap na makuha ng panig ang National Telecommunications Commission at telecommunications companies. Samantala, inatasan na ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco na simula na ang pagpapadeport sa mahigit 200 dayuhan na nahuli sa umano'y scam hub sa Pasay. Inatasan din ni Bersamin ang Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang asset ng operator nito. Ang BI naman, naglabas na ng commitment order para sa 27 sangkot na dayuhan para ilipat sa Pasay City Jail, habang 8 iba pang itinuturing na high-value foreign nationals ay mananatili naman sa Immigration Detention Center. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.